Balitang pambansa, mas lumakas pa nga naging typhoon category na ang bagyong Nika habang papalapit sa Northern Luzon. Huling namata ng bagyo, 100 kilometers sa silangan po ng Kasiguran, Aurora. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at inaasahang magkakaroon ng landfall sa Isabela, Northern Aurora ngayong umaga. May lakas ng hangin na aabot sa 120 kph at bugso na hanggang 150 kph ang bagyong Nika. Kaya't nakataas ng signal number 4, 3 at 2 maging 1 sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Asahan ang malakas na ulan, hangin at matataas na alon sa mga apektadong lugar dahil pa rin sa masamang panahon. Tuloy-tuloy naman ang repatriation ng mga OFW na naiipit sa bakbakan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Nitong Biyernes at Sabado, 77 pang mga Pilipino ang dumating sa bansa matapos pong ilikas ng gobyerno. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, aabot na sa mahigit 1,000 OFW ang napauwi mula sa Lebanon. Pero inaasahang dadami pa ito dahil nananatiling bukas ang 4 na shelters ng Pilipinas sa Beirut para sa iba pang gustong lumikas na mga Pilipino. Determinado naman ang Commission on Elections o COMELEC na makamit ang zero failure target sa paparating na 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections sa Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, gagawin nila ang lahat para maiwasang magkaroon ng aberya o kaya'y pumalya ang halalan. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa lahat ng volunteers para tiyaking walang mangyayaring aberya. Kasama sa target ang maayos na botohan at proklamasyon sa lahat ng mananalong kandidato.